Magandang hapon po mga minamahal kong tagapakinig. Ito na naman po ang inyong ka-Virgo na nagbabahagi ng mga kwentong katatakutan patungkol sa kwento ng kababalaghan. Ang kwentong ito ngayon ay kwento ng ating kaibigan na nakasama natin sa kwento ng nakaraang araw na gabunan laban sa antingero. Natawagin natin na si Arnel. Si Arnel ay isang napakataas na uring aswang na tinatawag dito sa amin na Hanagob. Taon ng 1997 nang sila'y lusubin ng isang napakataas na uring albularyo na nakatira sa bandang Luzon. Hindi ko po alam kung saan ito sa bandang Luzon, basta yun po ang sinabi niya. Binalaan sila ng napakataas na albularyo. Ang sabi nito sa kanila, "Kapag hindi kayo nagbabago, papatayin ko kayo." Yun ang sabi ng albularyo. Lumipas ang 3 taon at nagbagong buhay na nga ang pamilya ng aking kaibigan na si Arnel. Sabi ng kanyang ama sa kanilang 3 magkakapatid, "Mga anak, pupunta tayo sa Davao dahil doon na tayo titira. Dahil nagbabagong buhay na tayo at doon tayo sa lupain ng dati kong kaibigan na ipinagkaloob niya sa akin." sabi ng ama ng aking kaibigan. Ang biyahe nila mula sa lugar namin papunta doon sa Davao ay halos 1 araw at kalahati sa bus. Dahil hindi sila lumilipad dahil nagbabagong buhay na nga sila. Pagkadating nila doon ay hinanap nila agad yung lupa o yung lugar na sinabi ng kanyang ama. Dumaan sila sa isang liblib na lugar at makikita mo ang mga reaksyon ng tao doon habang sila naglalakad sa isang barangay ng kanilang pinuntahan dahil tila ba ngayon lang ito nakakita ng mga tao. Ang mga Hanagob pala ay kaya nilang itago ang kanilang presensya na ang kanilang pagiging aswang sa mga kalahi nila. Ramdam nila na ito'y baryo din ng mga gabunan at mga bangkilan na nang aalipin sa gabunan. Dumaan lang sila at hindi naman sila inano ng nakatira doon. Narating nila agad yung lupa na sinabi ng kaibigan ng tatay ko, unang tatay ng kaibigan ko. Gumawa agad sila ng kubo. Sa loob ng halos 1 araw ay natapos nila ito. Dahil nga sa liksi at lakas ng kilos at bilis ng kilos ng mga Hanagob ay nakagawa sila ng simpleng bahay lang. At doon sila namuhay, nagtanim ng mga pagkain, gulay, mais, kamuting kahoy at mga saging. At nag-alaga din sila ng mga baboy at manok, mga kambing. Para ba talaga silang talagang tunay na tao at wala silang dugong pagiging aswang? Lumipas ang 3 buwan at ramdam na ng tatay ng kaibigan ko na medyo may kakaiba kasi yun daw ang kapiyastahan talaga daw ng mga aswang sa baryong yon. Isang gabi, may lumapit na grupo ng isang kalalakihan sa bahay ng aking kaibigan kasama ang kanyang mga kapatid at ama. Habang sila ay kumakain, kumatok ang grupo ng lalaki. Ang sabi nito sa ama ng kaibigan ko, Tao po, magandang gabi po." Binuksan ng ama ng kaibigan ko ang pinto. "Ano yun mga kaibigan? Ano pong atin?" "Batid ko pong kayo po'y bago pa lang dito na nakatira. Ano po palang pangalan nyo?" Ako si Poldo at itong aking mga anak na 3. Ano bang sadya niyo, iho?" "Alam nyo po, malayo po ang kabilang baryo. Siguro hindi naman sa lingid sa inyong kaalaman o hindi nyo talaga alam na kami ay mga aswang na matataas na uri na tinatawag na bangkilan." Ganun ba? Wala naman kaming kasalanan sa inyo, iho." "Manong, para hindi na po kami maghirap na pumunta sa kabilang bayan upang labanan pa ang mga antingero doon at mga iba't ibang uri ng mga manggagaway, kayo na lang 4 ang aming kukunin at kainin," sabi pa ng punong bangkilan. Pati ang mga Hanagob o
o pati ang mga gabunan ay nakisali na rin dahil ito ay alipin ng mga bangkilan. Pero makikita mo talaga sa mukha ng mga ng mga gabunan na pilit lang kanilang ginagawa. Sabi pa ng punong bangkilan, "Damputin ang mga lalaki at dalhin sa ating kuta upang pagpiestan." Sinabi ng papa ng kaibigan ko. Sige, subukan nyo nang magkaalaman tayo. Dahil sa sinabi ng aswang ay nagbago ng lahat ng mga bangkilan doon. At makikita mo rin talaga na kakaiba talaga sila kaysa sa mga gabunan dahil ang mga gabunan din ay nagbago ng anyo. Nang akmang dadakmay na ng grupo ng bangkilan at gabunan ang papa ng aking kaibigan nang biglang humarang ang kuya nito at ang sabi nito sa mga aswang, "Huwag niyong gawin yan sa aking ama dahil tayo ang magkakamatayan. Bangkilan, punong bangkilan. Tayo ang magduelo. Tingnan natin." Nagbago din ng anyo ang kuya ng aking kaibigan kaya napaatras ang mga gabunan at ibang bangkilan. Ang sabi nito, "Isa pala kayong hanagob." "Tama ka, isa kaming hanagob kaya kung ako sa inyo, umatras na kayo kahit halos 20 pa kayo, kahit 4 lang kami dito. Kaya namin kayong tig-iisa-isahin para patayin." Naglaban nga ang kuya ng aking kaibigan at yung punong bangkilan. Nagsiliparan silang dalawa sa kawalan at kitang-kita pa rin namin na kahit ito'y napakadilim kasi sa talas naman ng aming paningin na talagang naglalaban yung dalawa. Kung paliksihan lang naman ng pag-uusapan ay hindi talaga nagkakalayo ang bangkilan at hanagob. Pero sa palakasan ay talagang diferensya talaga sila kasi malakas talaga ang hanagob. Lumipas ang 10 minuto at umuwi na at bumalik na ang kapatid ng aking kaibigan at bit-bit na nito ang ulo ng punong bangkilan. Ang sabi nito sa kaniyang mga kasamahan na purong bangkilan at gabunan, "Ito na ang inyong pinuno. Kung ako sa inyo magsialisan na kayo dahil papatay namin kayo." Nagsialisan naman yung mga bangkilan at gabunan. Pero merong mga gabunan na naiwan. Ang sabi nito sa ama ng aking kaibigan na punong gabunan, ang sabi nito, "Pasensya ka na po. Tagalang-galang na hanagob. Pero kami lang po'y napipilitan dahil sa utos ng punong bangkilan. Pero ngayon napatay nyo na po sila. Aalis na rin po kami sa nayo na yon. Dahil yan po ay pagmay-ari namin pero kinupkop ng mga bangkilan." Ganun ba, gabunan? O sige, malaya na kayo mga gabunan. Mag-alsa balutan na kayo at lumipat na kayo ng ibang lugar. At kahiling-hilingan ko lang sa inyo, magbagong buhay na kayo tulad ng aming ginawa. "Sige po, nagalang-galang na hanagob." At hanggang dito na lang po ang ating kwento. Ang ating kwento kasi ito na naman po ang binigay ng ating kaibigan. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig at sumubaybay sa ating mga kwento na kahit maiikli at hindi pa tayo masyadong kagalingan. Pasensya na pala kayo kasi walang edit itong ating video. Walang cut kasi gusto ko rin naman ipakita na talagang ako yung nagsasalita at totoong boses ko ito. Maraming salamat sa inyo at magandang hapon. Ito po ang inyong kahabergo, ang nasa likod ng mga narrator ng kwentong kababalaghan. Bago po ako magpaalam, sa sinong gusto pong magpadala ng kwento, meron na po akong Facebook. Hanapin nyo lang po yung pangalan ng Kabergo at iisa lang po ang profile nun, yung Atardar na Talandro. Pareho lang po yon. At sa gusto pong matuto ng mga kaunting kaalaman lang na sa orasyon, pwede nyo po akong hingan. Pero walang bayad yun kasi bawal po yun. Panggagamot lang naman po. At maraming salamat at good night po sa lahat ng aking mga tagapanood at sa buong sulok ng Pilipinas. Mabuhay po tayo. And God bless.